Boruto to Blue Vortex Chapter 22 Full Review. Ang title nga ng chapter na ito guys ay Jura. Dito nga natin makikita ang matinding laban sa pagitan nitong si Boruto versus Jura. Exciting, kaya bago nga natin to simulan, pakipindot nga muna saglit ng like. At para sa mga naghahanap nga ng pwedeng panooran ng anime dyan, subukan nyo tong YouCine. Hindi nga lang kasi anime ang meron dito, meron ding TV shows, movies at sports. Madali lang yun i-download, ipindutin lang yung link na nakalagay dyan sa pinned comment. Once na ma-redirect kayo sa ating link tree, inyo namang pindutin yung YouCine link. Then from there on, madali na lang yan i-download. So, subukan nyo na. Balik tayo. Makikita nga natin dito guys ang chapter cover ng chapter 22. Sobrang cool at detailed na illustration dito kay Boruto. Binata na talaga guys yung ating bida. Nga pala guys, pasensya na kung late tayo sa ating full review. Sobrang busy ko kasi guys sa trabaho. Halos wala na talaga akong time para gumawa ng videos. Pero kayo mag-alala, gumagawa pa rin naman ako ng paraan kahit minsan late na ako nakakapag-upload at kahit bihira na lang. So tama na yung drama, balik na tayo. Matapos ng durugin ni Sarada itong si Ryu noong nakaraang chapter, nakita nga natin na nag-form na itong Thorn Soul Bulb nitong si Ryu. Ito nga guys yung main mission at pakay ng Team 7 in the first place, ang ma-recover ang mga ito. Ngunit dito nga ay nag-spawn ang maraming mga Clogrimes. Delikado ang sitwasyon dahil wala ngang malay si Sarada, habang pagod din at ubos din yung lakas nitong si Mitsuki at nitong si Araya. Kasabay pa nga nito ay ang pagdagdag sa panganib ng pinakamalakas na kalaban sa kasalukuyan. Gamit nga ang claw mark sa katawan ng mga Clogrimes ay nag-emerge nga dito itong si Jura. Matinding kaba nga yung nadama dito nitong si Araya at Mitsuki. Ngunit makikita nga dito guys na ang ginawa lang dito ni Jura ay tinignan saglit itong si Sarada. So bakit nga ba tinignan nitong si Jura itong si Sarada? Dahil nga sa nangyari sa nakaraang chapter, na kung saan dahil nga kay Sarada ay nagkaroon nga ng insight o kaalaman itong si Jura tungkol sa konsepto ng love o pagmamahal na parehas na maaaring maging weakness ng isang tao o nilalang. Pero nakita nga ni Jura na sa kaso nga ni Sarada ay nagamit nga ni Sarada yung love bilang lakas upang magkaroon ng power up. At ito nga ay yung Mangekyo Sharingan. Pero dito nga ay nalipat nga ang atensyon ni Jura. Nagtaka nga si Mitsuki at Araya dito. Pero ang totoong focus nga ni Jura ay si Boruto. Na sa hindi malayong distansya nga ay makita nating kasama nga si Konohamaru. Dahil nakita nga natin sa nakaraang chapter na nagawa ngang durugin itong si Boruto in an instant yung katawan nitong si Matsuri. Hindi nga makapaniwala dito si Konohamaru guys sa sobrang lakas at bilis ni Boruto na nagawa nga daw niyang durugin si Matsuri ng walang kahirap-hirap. At dito nga guys ay nagsimula nang mag-farm yung Thorn Soul Bulb nitong si Matsuri. Pero kasabay nga nito bigla nga silang nagulat dito dahil may tumama nga sa lupa na isang miniature o compressed video bomb sniper shot na tinawag nga ni Boruto. Ito nga ay mula kay Jura at ito nga ay agad tumungo si Jura kay Boruto. Kaya naman dito nga ay nagbigay nga ng instruction itong si Boruto kay Konohamaru na kunin niya ang Thorn Soul Bulb at makipag-regroup nga sa Team 7 na sina Sarada at Mitsuki upang makapag-evacuate nga sa mas ligtas na lugar dahil papaslangin nga sila ni Jura dito kung hindi sila aalis. Dito nga ay umatake na si Jura gamit ang isang miniature tail beast bomb. Sobrang lakas nga ng distraction na nagawa nito pero nagawa ngang iiwas at iligtas nitong si Boruto si Konohamaru. At dito na nga sunod-sunod kinombo ni Boruto yung katawan ni Jura. Sobrang tindi nga ng sequence of events dito guys. Sumasablay nga itong si Jura sa kanyang mga pag-atake dahil sa sobrang bilis ni Boruto sa paggamit ng Flying Raijin technique. Napakaangas nga dito ni Boruto guys. Akala mo nga siyang Dragon Ball character dito na gumagamit ng instant transmission tulad ni Goku. At kuhang-kuha rin niya talaga yung galawan dito guys ng kanyang lolo na si Minato. Nanonood nga dito si Ada habang kinikwento nga kay Kashin Koji yung mga pangyayari. Akala nga dito ni Ada na magandang ang laban yung binibigay dito ni Boruto. Pero dito nga ay sinabi naman ni Kashin Koji na there's no way na kayang manalo ni Boruto sa kasalukuyang sequence of events. At alam daw ni Boruto mismo sa kanyang sarili na ito nga yung kaso. So dapat nga daw mag-teleport na lang paalis itong si Boruto. Ngunit hindi nga daw pwede itong mangyari sabi ni Kashin Koji dahil yung Flying Raijin technique nga ni Boruto ay hindi accurate pagdating sa sobrang layong mga lokasyon. Kasabay pa nito kapag nag-teleport nga siya palayo maaaring maabutan nga ni Jura yung mga naiwang kasamahan ni Boruto na Team 7. Hindi nga pwedeng mangyari to dahil mamamatay silang lahat. Kaya sa kasalukuyan ayon nga daw kay Kashin Koji, Boruto is done for without a doubt. Ibig sabihin ito na nga guys yung fate talaga ni Boruto. Mamamatay na nga siya dito ayon kay Kashin Koji. Otsutsuki Boruto, ako nga ay pumunta dito upang ikaw ay paslangin dahil unang-una masyado ka ng maraming nalalaman tungkol sa aming mga divine trees. Gusto ngang malaman ni Jura kung bakit maraming nalalaman si Boruto. Ngunit habang nangyayari nga ito ay nag-iisip nga si Boruto ng maaaring gawin upang matalo si Jura. Isa nga lang yung naisip dito ni Boruto, ang Rasengan Uzuhiko. Yung Rasengan na ginamit ni Boruto para durugin si Code. Then nagtanong nga ulit dito si Jura, what is love? Para kay Jura nga daw, ito nga ay isang konsepto na nagbibigay ng kahinaan para sa mga human beings. Isang flaw. Ito nga raw ay isang side effect ng pagiging sobrang highly intelligent na mga humans.
Tulad na nga lang daw ni Boruto. Alam naman daw ni Boruto sa kanyang sarili na wala daw siyang chance na matalo si Jura, pero nagawa pa rin niyang pumunta dito sa labanan upang subukang iligtas yung kanyang mga kaibigan. In other words, yung pagmamahal nga daw ni Boruto towards sa kanyang mga kaibigan, yung dahilan kung bakit itong lugar nga daw na ito yung magiging lugar ng kanyang kamatayan. Sabay sunod-sunod na pag-atake nga yung ginawa dito ni Jura. Nagagawa nga itong masalag at maiwasan ni Boruto. Pero dahil sa sobrang daming galaw nga na ginagawa dito ni Boruto guys, hindi nga niya magawang i-plant yung kanyang mga paa sa lupa. Hindi nga niya magawang gamitin yung Rasengan Uzuhiko dahil dito. Dahil kailangan nga niyang kumonekta sa Earth bago niya ito ma-perform. Kaya dumating nga guys sa point na nagkunwari nga itong si Boruto na nahuli na ni Jura. Tinreten nga dito ni Jura na gusto nga niyang putulin itong espada ni Sasuke na ibinigay niya kay Boruto. Huwag nga daw gagawin ito ni Jura dahil ito nga daw ay precious para kay Boruto. At sinabi nga ni Jura na yet again, dahil nga sa pagmamahal ni Boruto sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang master, siya nga ay magsasuffer. At binanggit nga ni Boruto dito guys na Jura, maaaring tama ka nga patungkol sa pagmamahal or love bilang isang flaw o weakness ng mga tao. Pero sa opinion nga raw ni Boruto, ay ito rin daw yung same reason kung bakit si Jura ay isang hamak na puno lamang dahil never nga niya mararamdaman yung feeling ng isang tao. Dan dito na nga ginawa ni Boruto ang Rasengan Uzuhiko. Sabay flying Raijin nga papunta sa likod ni Jura, then isinalpak nga yung Rasengan dito sa likod ni Jura. Makita nga natin guys na lumipad dito si Jura palayo. Ngunit dito nga ay nagulat si Boruto nang bigla na lang nagawang inalify o pawalang bisa nitong si Jura itong Rasengan Uzuhiko. Isa lang naman ang dahilan kung bakit ito nagawa ni Jura. Dahil yung principle nga nitong Rasengan Uzuhiko ay similar nga sa Biju Bomb na kanyang ginagawa. At yung matatandaan guys na itong si Jura nga ay ang Ten Tails itself. At saan ba nagmula ang Rasengan? Sino ba ang nag-imbento nito? Si Minato, di ba? Saan ba nakuha ni Minato yung inspirasyon sa Rasengan? Nakuha nga ito ni Minato noong nagawa niyang masaksihan ang isang Tail Beast na nag-perform nga guys ng Tail Beast Bomb o Biju Bomb. So hindi nga dinetalye dito kung paano ito nagawa ni Jura. Pero the fact na sa kanya talaga mismo nagmula itong jutsu na ito ay sapat na. At dito nga nagtapos ang chapter 22 ng Boruto 2 Blue Vortex. Sa kasalukuyan nga guys, makikita natin na dehado talaga dito si Boruto dahil unang-una mas malakas nga sa kanya itong si Jura. Pangalawa, hindi nga epektibo ang Rasengan Uzuhiko towards kay Jura. Pangatlo, hindi pwedeng tumakas si Boruto gamit ang Flying Raijin dahil nga sa limitadong distansya na kaya nitong i-travel. Pang-apat, kapag sinubukan niyang tumakas ni Boruto ay malilipat nga ang focus ni Jura towards sa mga may hawak ng Thorn Soul Bulb na walang iba kundi itong si Konohamaru at ang Team 7 na sina Mitsuki, Araya at itong si Sarada na kasalukuyang walang malay. So napakadelikado nga guys ng kasalukuyang sitwasyon itong si Boruto. At talagang pwedeng magkatotoo nga na mamatay talaga si Boruto ayon sa propesiya nitong si Kashin Koji. Pero may alam ako guys kung paano magagawang mabuhay at makaligtas ni Boruto mula dito. At yan nga i-discuss ko sa susunod na video. Kaya abangan nyo yan. Ilan naman guys, kita kita sa susunod. Peace out.